Medyo mahaba po tayo, pero hindi ko naman po kayo paabuti ng 2 oras. Ano po? Tayo na po ba ay handa? Amen. Tanungin natin sa ating katabi, handa ka na ba? Handa ka na ba? Kung babalik na ang Panginoong Jesus. Kung babalik na ang Panginoong Jesus. Pag tuwing matutulog ako, ang nasa isip ko, babalik na kaya ang Lord mamaya. Kaya pag gising ko, uy, nandito pa ako. Hindi ko bumalik. Tapos nung nagpipray ako kanina, sabi ko, buti na lang dito bumalik ang Panginoon. Kasi sa mga panahon na nagre-reklamo tayo, baka maiwan tayo. Ako, sa panahon na nagkukulang at nagkakasala tayo sa Panginoon, baka tayo maiwan. Binibigyan pa tayo ng Panginoon ng chance. Tayo kung lahat ay yumuko at tayo patuloy na lumapit sa Panginoon. Manalangin. Dakila naming Diyos, wala nga po ibang karapat-dapat na purihin at sambahin. Itaas sa aming buhay. Luwalhatiin ka, Lord Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, ihanda niyo pong aming isip, ang aming puso, ang aming mga mata at ang aming tenga, Panginoon, sa aming pakikinig. Huwag niyo pong hayaan ang aming mga kasalanan na maging hadlang upang marinig namin ang inyong pinig. Linisin mo kami, Ama, hugasan mo kami, at gawin mo kami karapat-dapat. At hayaan mo ang iyong salita ang mahayag sa umagang ito. Ang makita ay ikaw, hindi ang inyong lingkod, Panginoon, at ang kahinaan, kundi ang kalakasan mo sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, kami ay mahirap. Magpapasalamat kami dahil kami ay iyong pinayayari. Kung kami mahina, ikaw ang nagpapalakas sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, gawin mong karapat-dapat ang buhay ng bawat isa. Upang sa iyong pagbabalik, kami ay makasama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Review tayo ng yung 4 nating crowns. Crown of Joyce, Crown of Joyce, crown of rejoicing, crown of joy, righteousness, Crown of Life, Crown of Glory. glory. Ito po yung ating mga crowns na matatanggap. Sino po ang gustong tumanggap ng corona? Siyempre, lahat tayo gusto nating tumanggap ng corona. Ang ilan nga para makatanggap ng literal na corona ay sumasali sa mga pageants. Naalala ko lagi yung corona ni Eman eh. Sabi ko baka hinihintay na ni Eman yung kanyang corona. Kasi nung tayo nag-pageant, walang available para sa lalaki. Lahat tayo nagnanasa ng karangalan. At tinatawag natin ng reward. At ang totoo, ikaw at ako, tayo Kristiyano, no? Tatanggap talaga tayo ng reward sa Panginoon. Tanong, ano-ano kaya yung corona o reward na matatanggap natin sa Diyos? Balikan po natin yung ating scripture reading kanina sa 2 Corinthians. Saan natin matatagpuan, mga bata? 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 2. Tingnan yung aking Bible. 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ang sabi dyan ay, for we must all stand before Christ to be judged. We will receive whatever we deserve for the good or evil we have done in our bodies. At sabi kanina, papalitan tayo ng glorified body o heavenly body. Ang katawang ito ay physical, earthly body ito. Hindi ito makaakyat sa kalangitan. At ang aakyat sa kalangitan ay ang ating espiritu o kaluluwa at kaluluwa kung saan papalitan ng ating katawan ng tinatawag na glorified body. Taharap tayo sa Panginoon na may kaangkupang kapalit ang ating ginawa. Hayag man ulihin, sabi ng Biblia, ay pagsusulit natin sa Diyos. Mabuti at masama, ito ay i-judge, sabi ng Biblia. Meron po tinatawag na Bema Judgment Seat of Christ. Yun po yung assignment natin sa Sunday School, kung matatandaan nyo. Pero isa lang po ang nagbasa. Bema Judgment of Christ, Bema Judgment Seat of Christ. Tinatawag. Ito po yun, sa 2 Corinthians 5:10. Ang sabi sa Tagalog, pakibasa nga po sa Tagalog. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo
Bible, mawawala. Ang langit at ang lupa ay mawawala. Ano lamang ang mananatili? Ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay si Jesus. Heaven and earth will pass away, but His word will still remain. Or His word will remain forever. Mananatili. Walang anuman. Nung isang Friday ko, ang aming pag-aaral, walang kahit isang bato na matitira dito. May iwan. Sayang nga po, wala tayong kuryente. Ganun sana akong represent po sa inyo ng mga video. Kaso wala tayong kuryente. Ngayon, isa sa mangyayari ay magkakaroon ng kasalan. Nabanggit po natin sa ating Sunday school yun. Di ba po assignment din natin yun? Nagbasa ba kayo yung storya ni Isaac? Kung paano siya nag-asawa? O yung tinatawag na ancient Jewish wedding. Kung saan ginaganap ang isang kasalan. Basahin muna po natin ang Revelation chapter 4, verse 4. Huwag po natin kainipan dahil baka bumalik na ang Panginoon ay hindi pa natin alam ang tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Kaya nga po, uulitin ko, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay kasama ang Sunday School. No? Na kung saan pinag-isa natin para malaman natin ano ba ang magaganap. Revelation chapter 4, verse 4. 24 thrones surrounded him, and 24 elders sat on them. They were all clothed in white and had gold crowns on their heads. Revelation 19, 7 to 9. Let us be glad and rejoice and honor Him. For the time has come for the wedding feast of the Lamb, and His bride has prepared herself. She is permitted to wear the finest white linen. Fine linen represents the good deeds done by the people of God. And the angel said, write this, blessed are those who are invited in the wedding feast of the Lamb. And he added, these are true words that come from God. Ano po ang requirement para makadalo ka sa kasalan? Tama. Kailangan mo ng invitation. Kasi kung wala kang invitation, hindi mo malalaman ang information, kung kailan, saan, at kung dito gaganapin ang kasalan o ang kainan, saan. Ano po? May invitation kang matatanggap. At dahil sabi dyan, yun lamang inimbitahan ang makapapasok sa handaan o sa kasalan. Kasi meron po kasalang mayaman, alam niyo royal wedding, di ba? Hindi talaga pwedeng pumasok kung wala kang invitation. Kahit invited ka, kung wala ka namang proof o invitation na tinanggap, hindi ka rin makakapasok. Kasi i-check ka doon sa labas, sa entrance pa lang, kung meron ka talagang invitation. Ngayon, tayo ay mayroong invitation din, no? Sa pagpasok sa langit, yung kasalang magaganap. Mahirap din naman kung imbitado ka lang, hindi ka ikakasala. Meron pong mangyayari. Tingnan natin kung paano ba ang kasalan noong unang panahon. Kung naaalala ninyo, si Jacob ay nalinlang. Anong ibig sabihin ng nalinlang? Naloko siya ng kanyang ama, ng kanyang magiging biyenang lalaki na si Laban. Na ang pakakasalan niya dapat ay si Raquel. Subalit, sino ipinakasal sa kanya? Si Leia. Si Leia. Bakit? Nagtataka ako ng bata pa ako, paano nangyari yun? Ikakasal hindi niya alam. Kasi ang kasalan noong unang panahon, mahabang proseso. At pagkatapos, nakaklog ang mukha at hindi mo makikita. Makikita na lamang niya pagkatapos na ng kasalan. Magugulat na lang siya pagising niya, aba, iba pala yung aking katabi. Hindi pala ito si Raquel. Ito pala ay si Leia. Ganun po ang totoong mangyayari ng kasalan. Okay, tingnan natin, paano ba ikinakasal noong unang panahon? O yung tinatawag na ancient Jewish wedding. Nararamdaman nito, kita
talaga pag may ibang tao. May tao kasi sa harapan. Alis. Okay. Meron tayong tinatawag na marriage supper. Una, paano ba magkakaroon ng bride? John chapter 15. Tingnan po natin. Makibasa po ng unang makakita. John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo lumayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaroon ninyo. Ayun. Mas maganda ko sana kung meron tayong lapis at papel, no? Para maisulat natin. Kasi napakahalaga po ng mga impormasyon ito. Sabi dito, you did not or you didn't choose me. I chose you. I appointed you to go and produce fruit that will last so that the Father will give you whatever you ask. Using my name. Maliwanag na ang pumili ay ang Diyos, ang ating Diyos Ama. Hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi siya. Doon po sa unang kasalan, noong unang panahon, ang tatay po ang pumipili. Hindi po ang anak ang pumipili. Ulitin ko po, sino ang pumipili? Ang tatay. Ang tatay ang pumipili kung sino ang dapat pakasalan ng babae. At maliwanag na ang Ama sa langit ang pumili sa iyo at sa akin para maging bride ng Panginoon Jesus. Praise God. Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ang pumili sa iyo para maging kabilang sa kanyang kaharian. Amen? Sino ang Diyos at sino tayo? Wala tayong may pagmamalakas sa kanya. Pero pinili ka niya, pinili niya tayong lahat para maging bride. After po na makapili, ano po ang mangyayari? Unang Pedro 1 First Peter. Isa, 18, 19. First Peter 1:18-19. Sa inyong nalalaman, kayo'y tinubos niya ng mga bagay na nangangasira ng bilang o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Hindi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang tuwis. Sa makatuwid bagay ang dugo. Amen. At 1 Corinthians, unang Korinto, 7:22. Unang Korinto, 7:22. 23. 1 Corinthians 7:23. Makibasa po, Ate Rosie. Seven po. Chapter 7 lang. Verse 20. Verse 7:23. Verse 23. 23. Kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Hanggang, ayun lang. Salamat. Mayroong pong value. Pinakikita na ang bride mayroong value. Noong unang panahon, ano ho yung ibinibigay? Tinatawag na dowry o dote. Okay. Binibigyan ng dote. Para mo bang pinipili ang babae noong unang panahon? Kung si Sai ay nabubuhay noong unang panahon,
bonsai, pag mag-aasawa ka, kailangan mag-provide si mama mo at si papa mo ng malaking halaga para i-offer dun sa babae at sa kanyang pamilya. Parang ibabayad. O nagpapakita ito ng value. Mayroong price of the bride. May presyo. O may halaga, may value yung ikakasal. Ikaw at ako, tayong lahat na kumilala sa Panginoong Jesus, may value. At ano ang value natin? Hindi pilak, hindi ginto, hindi diamond, o anumang precious gems o stones. Ang value natin ay ang dugo ng Panginoong Jesus na ibinayad sa atin. O tinatawag na ransom. Hindi po ba ang ransom, ang ibig sabihin nito, halimbawa, kinidnap? Mayroong kaukulang halaga na hihingiin para mabawi. Doon din sa pawn shop, ganun eh. Pag nagsangla ka, hindi na sa'yo pansamantala yung alahas. Nasa kanila na yun. Para maging sa'yo yun muli, kailangan mong magbigay ng halaga na ibinayad mo noon at mayroon pang patong o tubo. Ransom. Yun po ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Binayaran niya ng kanyang dugo para ikaw ay mapasok niya. Amen? Yun po ang ating value. Kaya dapat lamang na ang sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus ay huwag makalimot. Dahil ang ibinayad sa iyo ay hindi lamang basta alahas o anumang bagay, salapi. Hindi silver, hindi gold, kundi precious blood of Jesus. Yun yung iyong precious. That's the price of the bride. Meron po tinatawag na sa salitang Hebreo na betrothal o betoba. Ibig sabihin po ng betrothal, ang spelling ay B as in boy, B-E-T-R-O-T-H-A-L. Betrothal. B-E-T-R-O-T-H-A-L o ketoba. K-E-T-O-B-A-H. Ano po ang nangyayari bago po ikasal? Kuya Ray, bago kayo kinasal, paano mo na ipaalam kay ate na ikaw ay kakasal na? Nag-propose. Meron kang ibinigay na singsing. At ang singsing na yon ay simbolo ng engagement. Yung pong ketoba at betrothal ay nagmamahulugang engagement. Pag sinabi pong engagement, meron ng greater sense of commitment. Kung si babae ay engaged na, hindi na siya pwedeng tumingin sa iba. Hindi na siya pwedeng tumanggap ng mga bisita o manliligaw. Hindi na siya pwedeng mag-entertain ng kahit sino. Kasi ang commitment ay greater na. Greater sense of commitment. At meron na silang covenant. Yung symbol, yung singsing na yon, ang simbolo ng kanilang covenant. Amen. Kung tayo ngayon ay na-engage na sa Panginoong Jesus, huwag ka nang tumanggap ng iba pa, ng ibang aral, ng ibang turo. No? O nararapat na tayo magbasa, makinig ng mga salita ng Diyos. Pero piliin natin, ito ba ay sa Panginoon o hindi? Ito ba ay naayon sa pamantayan ng Biblia o hindi? Hindi po lahat ng naririnig natin ay tama. Kung tumanggap ka na sa Panginoon, engage ka na sa